Dear Mamio, itago mo na lamang po ako sa pangalang Dodi. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako sa Qatar bilang isang company driver. Pero bago ko ito narating, maraming hirap, pasakit, pagsubok ang aking naranasan. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang panganay. Sa edad na 13 anyos, sanay na akong magbanat ng buto dahil isa akong kargador sa palengke sa Divisoria habang nag-aaral sa hapon. May dalawa akong kapatid na sina Fatima at Manso na nag-aaral sa elementarya. Mamiyo, lumaki kami na kasama namin ang aming lola na ang kinikita ay ang renta ng 2 silid na kaniyang pinauupahan. Hinati sa 4 na kwarto ang lumang bahay na iniwan ni lolo kay lola. Ang ika-4 na bahagi sa ikalawang palapag ay napunta kay papa kung saan kami naninirahan. Samantalang sa babang bahagi, naroon ang aming mapagmahal na lola. Kinalakihan na namin na marinig ang pagtatalo ni na papa at mama. Araw-araw, gabi-gabi. Ano ba naman to, karding, noodles na naman at itlog ang ulam natin. Pasensya ka na asawa ko, matagal pang sweldo ko eh. Bakit kasi di ka pa umalis sa paggagwardya eh, kakarampot naman ang sweldo mo diyan. Saan naman ako lilipat? Alam mo naman na ito lang ang trabahong kaya kong gawin. Dahil ako na may high school graduate lamang. Ewan ko sa iyo. Bakit ba ang kumpare mong si Chito, company driver, pero hindi naman naghihikaho sina kumare? May bago pa silang motorcycle. Saka, tinan mo si Mare, laging nasa parlor, laging mga bagong damit. Ay nako, buti pa talaga si Mare. Alam mo naman na si paring Chito ay may kapatid na nasa Saudi. Siyempre, natutulungan siya ng kanyang kapatid. Ang sabihin mo, madiskarte si paring Chito. Hindi nasisiyahan sa isang trabaho lamang. Ay nako asawa ko, halika na nga. Galmusal na tayo. Bubulong-bulong si mama habang umuupo sa mesa at sumabay sa aming pag-aalmusal na inihanda ni Fatima. Mamiyo, laging ganon ang senaryo sa loob ng aming bahay. Masaya lamang si mama kapag bagong sweldo si papa. Pero ilang araw lang iyon. Babalik na naman siya sa pagiging bungangera, sa pagiging mapaghanap. Sa kagustuhan kong matulungan si papa, nagtrabaho akong kargador sa palengke. Noong una, umiiyak ako. Pakiramdam ko kasi hinihiwa ang aking mga balat sa balikat. Sa tuwing matatapos akong magbuhat. Pero nang nakasanayan ko na ang trabahong iyon, naging mani na lang sa akin. Mani-mani na lamang ang isang sakong bigas o ang sako-sakong gulay o prutas na aking binubuhat. Mamiyo, hindi ko naranasang maging bata, maging ng aking mga kapatid. Hindi namin naranasang bumarkada o sumama sa aming mga kapitbahay, maging sa aming mga kamag-aral. Ayaw ko mang sumunod sa yapak ko ang kapatid kong si Manso ay wala akong magawa, lalo na at di namin maibigay ni Papa lahat ng pangailangan niya. Kaya tuwing araw ng Sabado at Linggo, nasa palengke na rin ang bunso kong kapatid na si Manso. Manso, huwag kang magbuhat ng mabibigat ha. Akong bahala sa mabibigat.
Kuya, kaya ko naman to. Idol nga kita eh. Basta, ang usapan natin, hindi ka magpapagod masyado. Makinig ka sa akin, ha? Oo kuya. Hindi ako magpapagod kuya. Salamat. Halos araw-araw, almusal namin ang sermon ni Mama. Pero kadalasan, ipinagkikibit balikat na lang namin yon. Nasasaktan lamang ako kapag si Papa na ang iniinsulto niya. Ay, dati! Ikaw, pagkatapos mo doon sa sa pagkakargador mo, ha? Yung damit mo, aba, laban mo naman. Hindi ako maglalaban yung damit mong yan. Kadudumi. Oh, Fatima! Fatima! Aba, napakatagal mo dyan sa kusina. Ano magagawa mo dyan? Ubus ng oras mo dyan sa kusina. O ikaw naman, Manso. Oh, ano? Nagbulga ba ng sahig? Tatamad nyo. Wala namang pasok, tatamad nyo pa. Mama, pwede po ba? Ako na lang sermonan nyo. Yan nyo magpakainga si Manso kasi diba, kasama ko yan kanina sa palengke. Ako na lang ang maglalaba. Ayan, diyan ka magaling. Magaling ka, ipagtanggol yung mga kapatid mo. Kaya lumalaki ang ganyan. Ay, nako. Huwag ka mayabang. Kabuisit ka. Mami, yan si Mama. Si Mama na dapat unang umuunawa sa amin. Si Mama na dapat nagmamahal sa amin. Almusal namin ng sermon niya. Yan din ang aming hapunan. Isang araw ng linggo, naghatid ako ng isang negosyante mula Divisoria hanggang Pasig. Sa aking biyahe pag-uwi, may nakita akong isang babae at lalaki malapit sa isang traveler's inn. Ang lakas ng kabog ng aking dibdib, Mamiyo. Hindi ako nagkamali, Mamiyo. Si Mama nga at si Ninong Chito ang aking nakita. Ang mga taksil, pinagtaksilan nila ang aking papa. Ma, anong ginagawa niyo rito? Ay, Dodi, may negosyo kasing papasukin ng ninong mo. Kasosyo ako, kami ng ninang mo. Andyan si Mare, may pinuntahan lang sandali. Saan ka ba galing? Matalim na tingin ang pinukol ko sa nanay ko. Pagpapatunay na hindi ako naniniwala sa mga alibay niya. Ang ninong ko naman, hindi makatingin sa akin. Sosoli ko na lang yung kandila. Hindi na kita ninong mula sa araw na to. Ang samahan nyo. Mula noon, Mamiyo, lalo kong itinuring na lamang hangin si Mama sa aming bahay. Tanggap ko ang kanyang pagiging bungangera. Mapaghanap ng pera. Laging galit. Laging mainit ang ulo. Pero ang pagtaksilan niya ang aking ama, hindi ko yun matatanggap. Unti-unting nagbago si Mama ng kanyang pag-uugali. Kung dati ay maingay, mapaghanap, madaldal, ngayon minsan nagigising akong siya na ang naghahanda ng pagkain sa almusal. Maraming pagkakataong gusto niya akong makausap kapag dalawa lang kaming naiiwan sa bahay. Pero iniiwasan ko siya. Nagtapos ako ng high school
Samantalang si Fatima naman ay second year high school at ang bunsong si Manso ay graduating sa elementarya nang magpaalam si Mama na gusto niyang magtrabaho sa Taiwan bilang domestic helper. Ginawa ni Papa ang lahat upang matulungan siya. Nagkabaon-baon si Papa sa utang upang matulungang kumuha ng passport at working visa si Mama. Minsang narinig ko silang nag-uusap ng sarilinan. Paano yan? Kung ikaw ay aalis, sa akin lang ang mga bata. Oo naman, naintindihan ko. Paano ka dun? Sigurado ka bang madali kang makakakuha ng trabaho? Di ba? Andun ang kapatid ko. Siyang bahala sa akin, huwag kang mag-alala. Tapos, padadala ko sa iyo yung bayad sa mga nautang mo. Sige, ikaw ang bahala. Makalipas ang 1 taon, pinalad nga si Mama na makapag-abroad. Nagpapadala naman siya ng pera upang mabayaran ang pagkakautang ni Papa at panggastos na rin nina Fatima at Manso. Ni isang kusing mamiyo, hindi ako kumuha sa perang ipinadadala ni Mama. Ni minsan hindi ko rin nakitang malungkot si Papa sa pag-alis ni Mama. Sa halip, mas bakas kong payapa ang isip at puso niya. Maging ang aking mga kapatid, lalo na si Manso, hindi ko nakitaan ng anumang lungkot. Mas naging malambing pa nga sila kay Papa. Mamiyo, di man kami nakaramdam ng malalim na pagmamahal mula kay Mama. Sagana naman kami sa pagmamahal at pag-aaruga ng aming lola. Kahit minsan, hindi nagreklamo si Lola sa kanyang pag-aalaga sa amin. Maging ang perang kinikita ng kanyang paupahan, sa amin pa rin napupunta. Alaga niya kami. Sinusuportahan. Maraming oras na inilalaan siya sa amin, maging kay Papa. Asikasong-asikaso niya kami mula sa pagkain, pananamit, ganon kami kamahal ni Lola. Lola, pasensya ka na po. Hindi mo na po nai-enjoy yung perang dapat sa'yo. Sa amin mo pa binibigay. Kung tutuusin, hindi niyo naman po kami responsibilidad na magkakapatid eh. Ano ba naman, apo? Ay, okay lang yun. Normal lamang na alagaan ko kayo. Mahal ka ang papa nyo. Siyempre, anak ko yan. Kaya, kayo bilang apo, mahal ko din. Lola, hindi naman po lahat ng ina katulad mo eh. Tingnan niyo po si Mama. Kinalimutan na kami, di ba? Ayun, nagpapadala ng konting halaga, pambayad sa utang, saka
Kahit pa paano, panggastos ni na Fatima. Pero ako, Lola, hindi ko kailangan ng pera ni Mama. Mabubuhay naman ako kahit wala siya eh. Apo, wag ganun ha. Apo ko, hindi tamang nagtatanim ng sama ng loob. Lalo na ng galit sa isang magulang, sa isang ina. Para ikaw ay lalong pagpalain. Apo ko, matuto kang magpatawad. Lola, hindi naman niya kailangan humingi ng tawad sa akin eh. Kay Papa. Ay, Apo, hindi ko alam kung ano ang iyong, ano bang sinasabi mong dapat humingi ng tawad sa Papa mo. Maayos naman sila nag-usap. Ang alam ko eh, isang ayaw naman talaga ang Papa mong umalis siya. Ay, sorry Lola. Meron kang, alam ano, tungkol ba yun sa ninong tito mo? Lola, alam niyo po yun? Apo, ay usap-usapan naman yan dito. Ng mga, alam mo na, mga kapitbahay na walang magawa. Eh, sabi nga nila, pag may usok ay may apoy. Ay kaya ako naman, nakikita ko rin naman ang trato ng nanay mo sa tatay mo. Ay di, iniisip ko. Nga, totoo. Pero anak, ang tatay mo pa rin ang magpapasya sa bagay na yan, ha? Opo, Lola. Opo, naintindihan ko po. Pagkatapos ko ng high school, itinuloy ko ang pag-aaral ko ng vocational course sa TESDA. Kumuha ako ng kursong automotive at nag-aral din ako ng driving. Nang magkaroon ako ng national certificate, sinubukan kong magtrabaho sa isang bagong bukas na talyer malapit din sa aming lugar. Nagpatuloy kami sa aming buhay sa tulong ng aming mapagmahal na lola. Isang araw ng Lunes, Lola, bakit po? Anong nangyari? Apo, bilisan mo, kita'y pupunta sa ospital. Ando na sina Fatima at Manso. Ang papa mo, na-hold up yung kanyang bangkong pinagtatrabahuhan. Halika na, Apo, bilisan mo, Apo, bilisan mo. Pa, gising ka na pa. Papa, huwag mo kami iwanan. Huwag mo kami iwanan, Papa. Gumising ka na. Gumising ka na. Papa. Mahigit isang buwan si Papa sa hospital. Sa tulong ng mga kaibigan niya, ng aming mga kamag-anak, pati politician, at may-ari ng agency ang pinagtatrabahuhan ni Papa ay nagtulong-tulong upang mailabas si Papa sa ospital. Lumipas pa ang ilang buwan, wala nang trabaho si Papa, kasabay ang imbestigasyon sa nasabing hold-up robbery sa bangkong kanyang pinagtatrabahuhan. Kalaunan, nahuli rin ang mga sangkot dahil naituro ng isa sa nakaligtas na hold-upper kung sino ang mga kasamahan nila. 6 silang lahat, kasama ang 2 namatay na nakipagbarilan kina Papa. Nang si Papa ay handa nang magbalik sa trabaho,
binigyan siya ng bagong assignment ng kanilang agency. Na-duty naman siya sa isang pabrika. Lumipas pa ang ilang taon, nag-aral na si Fatima sa kolehiyo sa kursong HRM. Pinilit kong tulungan si Papa upang maipagpatuloy ng aking mga kapatid ang kanilang pag-aaral. Dahil ayaw kong matulad sila sa akin. Ayaw kong maranasan nila ang hirap na aking pinagdaanan. Isang gabi, nasumpungan ko ang aking sarili sa simbahan ng Baklaran sa ina ng laging saklolo. Sa unang pagkakataon, mula nang matuklasan kong niloloko ni Mama si Papa, mula nang umalis si Mama at muntik nang namatay si Papa, hindi ako umiyak, Mamiyo. Pero nung panahon yun, ewan ko, nagsumbong ako sa ina ng laging saklolo. Dati kasi, manhid na ako sa lahat ng sakit. Ina ng laging saklolo. Nahihirapan na po ako. Kailangan kong magmekaniko sa araw. Kailangan ko namang mag-angkas paggabi. Pero okay din naman po ito eh. Pero nahirapan po ako para kay Papa. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa kanya ang ilang taon ko nang dala-dala sa aking dibdib. Para po kasing pinagtaksilan ko rin siya eh. Kasi hindi ko sinabi sa kanya na tuklasan kong panloloko ni Mama. Nalilito po ako. Hindi ko po alam kung dapat ko na po ba itong sabihin sa kanya. Ano po bang dapat kong gawin? Ayoko pong saktan si Papa pero hindi po ba sinasaktan ko rin siya? Makatapos akong lumabas sa simbahan, nakaramdam ako ng konting katahimikan sa aking puso. Kaya't ipinagpatuloy ko ang aking pag-aangkas. Matapos ang ilang araw, kinausap ko si Lola. Lola, alam ba ni Papa na niloko siya ni Mama? Apo, mabuti pa, mag-usap kayo ng Papa mo. Kausapin mo siya ng maayos, ha? Nga pala po, ay buti pa yung inyong kwarto, ipaupahan na lang natin. Magsama-sama na lang tayo dito sa baba para makadagdag yung sakitan natin, ano? Lola, hindi po ba nakakaya naman sa inyo? Masisikipan po kayo. Ano bang masisikipan? Ay di ba, may kwarto naman doon. O may 2 kwarto. O, kami ni Fatima sa isang kwarto. Kayong 3 doon sa isa. Okay lang na medyo maliit ang ating sala. Ang mahalaga tayo may konting ipong baga. Ay, dagdag kita baga. Kasi nga, ay di ba nagbabayad pa ng utang, pati ang papa mo. O, kaya magsama-sama na lang tayo, ha?
Actually po, Lola, yun din po sana ang gusto kong mangyari namin ni Papa, pero nahihiya po kami sa inyo eh. Ano bang hiya-hiya? Abay, kayo lang naman ang aking apo. Ang papa mo lang naman ang anak ko. Dapat ba tayo magkakahiya? Pambira kang bata ka. Ay, salamat po, Lola. Sige po, maghahakot na po kami pababa. Isang araw ng linggo, niyaya ko sina Papa, Lola at ang mga kapatid ko na magsimba at mamasyal sa Luneta Park. Pagkatapos nga naming magsimba, ay namasyal kami sa Luneta. Habang inihahanda ni na Lola ang aming pagsasalu-saluhan, nagkaroon kami ni Papa ng panahon upang pag-usapan si Mama. Laking gulat ko nang malaman kong alam pala ni Papa ang kataksilan na ginawa ni Mama. Ayon kay Papa, siya na ang nagdesisyon na tuldukan na ang kanilang pagsasama. Kaya't naisipan ni Mama na magtrabaho sa ibang bansa. Magkasama lamang daw sila noon sa loob ng bahay upang magabayan pa rin kaming magkakapatid. Pero ang totoo, si Papa na ang nagdesisyong putulin ang relasyon nila bilang mag-asawa. Mamiyo, nabunutan ako ng tinik. Ang sikretong itinatago ko kay Papa ay may tagal na rin pala niyang alam. Sabi ni Papa, pinalaya na niya ang sarili niya at pinalaya na rin niya si Mama. Pero ang kanilang kondisyon, maiiwan kaming lahat sa aming ama. Papa, bakit ginastos mo pa rin si Mama sa pag-abroad niya? Anak, minahal ko naman ang mama niyo eh. Ginawa ko yun para maging maayos siya. Maging maayos din ang buhay niya kahit malayo na sila sa atin. Saka anak, material na bagay lang naman yun. Ang mahalaga sa akin ay kayo. Ang pagmamahal nyo, hindi ko kayo kayang ipagpalit sa kahit anong material na bagay. Mas mahalaga kayo sa akin. Kayo ang aking yaman. Kayo ang buhay ko. Mamiyo, lalong tumaas ang respeto ko sa aking ama. Mas pinili niya kami. Kahit laban or higit sa anumang bagay o higit kanino man. Mamiyo, nagsimula akong muling mangarap. Hindi para sa sarili ko, kundi para kina Lola, kay Papa, lalo't higit sa aking mga kapatid. Lumaki man silang walang ina, pero bubusugin ko. Isang araw ng linggo, niyaya ko sina Papa, Lola at ang mga kapatid ko na magsimba at mamasyal sa Luneta Park. Pagkatapos nga naming magsimba, ay namasyal kami sa Luneta. Habang inihahanda ni na Lola ang aming pagsasalu-saluhan, nagkaroon kami ni Papa ng panahon upang pag-usapan si Mama.
Laking gulat ko nang malaman kong alam pala ni Papa ang kataksilan na ginawa ni Mama. Ayon kay Papa, siya na ang nagdesisyon na tuldukan na ang kanilang pagsasama. Kaya't naisipan ni Mama na magtrabaho sa ibang bansa. Magkasama lamang daw sila noon sa loob ng bahay upang magabayan pa rin kaming magkakapatid. Pero ang totoo, si Papa na ang nagdesisyong putulin ang relasyon nila bilang mag-asawa. Mamiyo, nabunutan ako ng tinik. Ang sikretong itinatago ko kay Papa ay may tagal na rin pala niyang alam. Sabi ni Papa, pinalaya na niya ang sarili niya at pinalaya na rin niya si Mama. Pero ang kanilang kondisyon, maiiwan kaming lahat sa aming Ama. Papa, bakit ginastos mo pa rin si Mama sa pag-abroad niya? Anak, minahal ko naman ang mama niyo eh. Ginawa ko yon para maging maayos siya. Maging maayos din ang buhay niya kahit malayo na sila sa atin. Saka anak, material na bagay lang naman yun. Ang mahalaga sa akin ay kayo. Ang pagmamahal nyo, hindi ko kayo kayang ipagpalit sa kahit anong material na bagay. Mas mahalaga kayo sa akin. Kayo ang aking yaman. Kayo ang buhay ko. Mamiyo, lalong tumaas ang respeto ko sa aking ama. Mamiyo, nagsimula akong muling mangarap. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin kina Lola, kay Papa, lalo't higit sa dalawa kong kapatid. Lumaki man silang malayo sa aming ina, ay gusto kong maiparamdam sa kanila na sagana sila sa pagmamahal, maging sa material na bagay. Ayoko silang magmukhang kawawa o manlimahid o magmukhang palaboy sa lansangan. Nag-apply ako sa Qatar, baon ng aking pangarap. Kasama ang pangarap ko sa aking pamilya. Natanggap akong company driver dito sa Qatar. Kapag nakakaramdam ako ng lungkot, iniisip ko lamang ang hirap na aking pinagdaanan. Kaya't nabubuhayan akong muli ng loob at patuloy na naghahanap buhay upang ang aking nasimulan ay aking maisakatuparan. Sa kasalukuyan, si Fatima ay graduating na sa kolehiyo, samantalang si Manso naman ay nasa huling taon na ng senior high school. Huminto na si Papa bilang gwardiya at naisipan nila ni Lola na magtayo ng isang munting eatery sa labas ng aming bahay. Ayon kay Papa, paminsan-minsan ay dalaw doon si Mama. Masaya naman daw ang aking mga kapatid kapag dumadalaw si Mama.
Nakita ko rin na may personal message siya sa akin. Pero di ko yon binigyan ng pansin. Hindi pa ako handang magpatawad. Hindi ko pa handang patawarin ang taong umagaw ng aking kabataan at nagtaksil sa aking ama. Oo, Mamiyo. Kung hindi siya naging mapaghanap, marahil hindi agad ako nagtrabaho sa palengke. Marahil nakatapos ako ng pag-aaral at natupad ko ang pangarap kong maging isang mechanical engineer. Kung hindi niya pinagtaksilan si Papa, marahil buo ang aming pamilya. Marahil lumaki ang mga kapatid ko, lalo na si Fatima, na may inang gumagabay sa kanya. Mamiyo, sa kasalukuyan, may babae nang nagpapatibok ng aking puso. Siya ay ang aking kababata. Masaya na kami sa aming long-distance love affair. Pero Mamiyo, natatakot akong ibigay ang buong pagmamahal ko dahil ayokong maulit sa akin ang karanasan ni Papa. Ayokong muling maramdaman ng sakit kapag ako ay pinagtaksilan. Sabi ng iba, mas masarap magpatawad. Pero sa ngayon, Mamiyo, hindi pa ako handang maipagkaloob ito sa aking ina. Mamiyo, hanggang dito na lamang ang aking maikling kwento at sana'y maibahagi mo ito sa iyong YouTube channel. Maraming pong salamat. Dodi, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong buhay. Salamat sa iyong pagtitiwala. Alam kong hindi madali sa iyo para ibahagi ito. At naintindihan kong hindi rin madali sa iyo ang magpatawad. Dodi, ang karanasan ni Juan ay hindi nangangahulugang magiging karanasan din ni Pedro. Iba-iba ang ating landas na tinatahak. Iba-iba ang ating krus na pinapasan. Naintindihan ko kung gaano kalalim ang iyong hinanakit sa iyong ina. Pero Dodi, siya pa rin ang iyong ina. Dodi, walang perpektong tao. Lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakamali. Maari mong ipanalangin o patuloy na idulog sa Panginoon ang iyong nararamdaman, ang iyong hinanakit, ang iyong galit. Hingin mong patnubayan ka ng Panginoon upang matutunan mo ang pagpapatawad, lalo na sa iyong ina. Maaring meron siyang ibang dahilan na sila lamang ng iyong ama ang nakakaalam. Mas madali mo itong magagawa kung susubukan mong buksan ang komunikasyon para sa iyong ina. Ephesians chapter 4, verses 31 to 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.